Napansin mo na ba na may mga tao na parang effortless lang ang success nila? Samantalang yung iba, kahit anong kayod, hirap pa rin makuha yung parehong respeto at admiration. Ang totoo, hindi lang tungkol sa achievements ang success. Tungkol din ito sa kung paano mo ito ipapakita sa iba. At yan mismo ang tinuturo ng Law number 30 ng The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Make your accomplishments seem effortless. Ibig sabihin, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan mo para marating ang isang bagay, hindi mo dapat ipakita ang struggle mo. Pero, bakit nga ba? Sinasabi sa atin na ang sipag at tiyaga ang susi sa success. Totoo yan. Pero may hindi sinasabi ang karamihan. Mas nirerespeto ng tao ang mga mukhang natural at effortless kaysa sa mga mukhang hirap na hirap. Bakit? Hayaan mo ipaliwanag ko. Una, ang pagpapakita ng struggle ay pwedeng makapagpababa sa status mo. Kapag lagi mong pinapakita na nahihirapan ka, posibleng maawa sa iyo ang iba. Pero hindi ka nila i-admire or hahangaan tulad ng isang taong parang may natural na talento. Isipin mo, mas mai-inspire ka ba sa isang taong mukhang laging stress at hirap na hirap? O sa isang taong parang chill lang pero laging nananalo? Pangalawa, mas nare-respeto ng tao ang confidence kaysa sa desperation. Kapag madalas mong ikwento kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo, ang dating sa iba ay hirap na hirap ka, kaya nang hihingi ka ng validation. Pero ang totoong powerful na tao, hindi nila hinihingi ang respeto. Kusang ibinibigay yun sa kanila kasi parang effortless ang success nila. For example, may dalawang negosyante. Yung isa, puro reklamo. Ang hirap magpatakbo ng business or wala akong tulog, stress na ako. Yung isa naman, confident lang. Sasabihin pa niya, excited ako sa mga bagong innovations namin. Pareho lang silang nagtatrabaho ng mabigat, pero sino sa tingin mo ang mas mukhang successful? Pangatlo, ang mystery ay isang source ng power. Mas nafe-feel natin ang admiration kapag hindi natin alam ang sekreto ng isang tao. Kapag parang effortless ang success nila, naiisip natin, anong meron siya na wala ako? Ganyan ang ginagawa ng mga tinaguriang GOAT sa sports. Gaya ni Michael Jordan, Kobe Bryant at LeBron James. Sobrang intense ng training nila pero hindi nila pinapakita ang pagod. Ang nakikita lang natin, ang galing nila sa laro. Pangapat, huwag mong bigyan ng pagkakataon ng iba na gayahin ka. Kung nakikita ng iba na sobrang effort ang success mo, iisipin nila, ganyan lang pala gawin yan. Kaya ko rin. Pero kung parang effortless ang dating ng success mo, iisipin nila na kahit anong gawin nila, hindi nila kayang tapatan ng level mo. At yun ang tunay na advantage. Panglima, ang pagpapakita ng struggle ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Hindi lahat ng tao ay gusto kang manalo. Kapag lagi mong pinapakita ang paghihirap mo, may mga tao na gagamitin yun para i-down ka. Sasabihin pa nila na, kaya lang naman siya successful kasi nagpakahirap siya ng todo. Hindi naman siya natural na magaling. Or, sobrang pinaghirapan niya yan. Siguro kasi hindi siya ganun ka-talented. Pero kung parang effortless ang dating mo, wala silang maipupuna at mapipilitan silang aminin na magaling ka talaga. Ito ang ilang real-world examples kung saan ginamit ang Law number 30 at naging sobrang effective. Number 1, sina Michael Jordan, Kobe Bryant at LeBron James. Sila yung tipong kahit bagsak na sa pagod sa training, hindi mo makikita ang hirap sa laro. Ang nakikita lang natin,
ang effortless dominance nila. Number 2, si Steve Jobs at ang Apple. Yung iPhone, taon ng trials and errors bago lumabas. Pero nung in-announce si Steve Jobs, parang masterpiece na walang kahirap-hirap. Kaya nagmukhang visionary ang Apple. Number 3, ang mga magicians and illusionists. Kagaya ng sikreto ng magic. Mukhang madali pero hindi mo alam kung paano nila ginawa. Kapag nalaman mo ang trick, wala nang magic. Ganyan din sa success. Kapag nakita ng iba ang effort mo, mawawala ang mystery na nagbibigay sa iyo ng power. So, paano mo ma-execute ang law number 30 sa sarili mong buhay? Simple lang. Number 1, masterin mo ang skills mo, pero huwag ipakita ang hirap. Magpuyat, mag-practice, mag-effort ng todo, pero ang ipakita mo lang sa iba ay ang resulta, hindi ang struggles. Number 2, stay composed, kahit under pressure. Kahit stress ka na, dapat hindi halata. Ang taong mukhang laging composed mas nare-respeto kaysa sa taong halatang overwhelmed. Number 3, control the narrative. Huwag mong ikwento kung gaano kahirap ang isang bagay. Mas bigyang diin mo yung impact at resulta ng ginawa mo. Number 4, huwag magreklamo o humingi ng sympathy. Kapag puro reklamo ka, ang dating mo ay mahina. Instead, ipakita mong kaya mong magtagumpay nang hindi naghahanap ng awa ng iba. Number 5, gawing habit ang excellence. Kapag sanay ka ng magpursige, darating ang point na hindi mo na kailangang i-fake ang effortless success. Magiging natural na siya. Sa mundo kung saan lahat gustong ipakita ang paghihirap nila, ang tunay na masters ng power ay may ibang galawan. Hindi lang sila basta nagtatagumpay. Ginagawa nila itong mukhang madali. Kaya sa susunod na may ma-achieve ka, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko bang makita nila ang struggle ko? O gusto kong makita nila ang mastery ko? Dahil tandaan mo, kapag mukhang effortless ang success mo, hindi lang admiration ang makukuha mo, kundi tunay na power. Hindi mo to hiningi, pero ikukwento ko pa rin. Hindi pinipilit, pero sana ay may matutunan ka. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video, ito ang Unsolicited.